Good morning, Philippines. Hello, world. Oops. Hello, good morning. Okay, this is Oscar. This is Millennial Memo, personal stories of a millennial government employee living here in the Philippines, living here in the province of Nueva Ecija, Philippines. So, time check, it's 8:17, araw ng Biyernes, April 5, 2024. So, here's an update of our latest undertakings and activities. So, kahapon, nagkaroon kami ng meeting with the their team leaders and the devs. So, as per the request of the finance committee, we will be having a pre-deployment meeting in relation to the petty cash advance reimbursement in process nun, no? And then after that, simultaneously we will be discussing the IKES process, no? Yeah, so they wanted to be involved in that kind of, yeah, I think there's no reason, there's no problem with that naman, no? Since lagi naman talagang dumadaan sa finance committee lahat ng expenses. So we had a small problem with regards to the tawag dito, the issuance of OBRs. Noon kasi once na dumaan yung OBR sa budget, automatic na OBR number. But with the current situation, with the implementation of that procurement system and the manual process of other documents na dumadaan sa OBR, nakakaroon kasi ng skipping eh. For example, procurement is 001 and yung other to payment is 002, digital and manual. Ngayon, pag may panibagong procurement sa system, magiging 002 yon. So, nagkaroon ng duplicate, no? So, nagkaroon kami ng discussion kung paano gagawin doon. Either sa back-end i-edit or sa... But yun nga, nagkaroon ng suggestion, baka pwedeng maging katulad siya ng OR series na manual ang paglalagay ng OBR sa system, and then kasabay noon simultaneous sa manual. So I think ita-train pa namin yung budget kung paano ang gagawin doon. That's ano lang naman, pansamantala lang naman, no? So yun ang gagawin namin. And then nag-schedule kami ng UAT pre-deployment meeting sa April 15, April 16, tuloy-tuloy sa April 17. And looking forward na maging maayos yung kalalabasan ng aming meeting para tuloy-tuloy na sa system. And then yeah, that was our usapan. And then nailinya naman na ngayon yung internet yung biometrics. Kasi nga connected yung biometrics sa payroll. But ihuhuli namin HRS. We cannot tawag dito, hindi namin kaisiksik ngayon eh. Baka hindi kayanin ng users, di pa nila makabisado. And sa side namin, naghahapol pa rin kami sa mga PPMP. Yung kasi problema eh, yung mga PPMP na hindi nailigay nung una, pinipir nila kahit nagpipir sila kahit wala sa PPMP, and then ginagawa na lang ng budget. Nag-ano sila, or nung back yata, nagkakaroon sila ng supplemental na reports kung saan yung mga wala sa PPMP gagawa ng reports kung bakit nakapag-purchase sila ng ganun wala sa PPMP. Yun lang naman ang natutunan ko kahapon sa kailangan March. And also, aside doon, yung sa POPs, sa 20%, medyo nagkaroon ng linaw, no? Ang mangyayari, si Ma'am Marge ang approver sa POPs and sa 20%. Sa 20% kasi, ang kainaman doon, commonly, mga infrastructure siya, no? So, madali siyang gawa ng paraan.
aside from that, infrastructure. Okay. Yeah, infrastructure, on-site housing, construction of buildings, road concreting, doon dumadaan sa 20%. I think nagawa naman ng parang ni Joy yun kasi sa kanya ko pinahawak yung 20%. And then, meron din tayong POPs, no? Ang tawag dito. Pinahawak ko na yun sa mga cash forward namin kay Shemea tsaka kay Hanilyn. So, yun. Okay na, nakapag-input na sila sa POPs. Pwede na mag-request. Sa pagkakaalam ko na pwede na mag-request yung ibang mga offices. And then, after nun, yung charging sa mayor's office, yung sa auxiliary ng CPDO is, I think, pwede na rin. Okay na rin siya. Minimal lang. Ngayon, iniisip ko kung mag-deploy kami ng tao sa budget, pero I think hindi pwede. Dapat sa amin pa rin sila. Yan, marami kasi akong mga iniisip na ways kung paano mapadali and ma-maximize yung mga tao hanggat nandyan sila. So, we have meron din kaming concern dun sa digital certificate namin, sa digital signature ni Mayor. I think si Mayor lang naman ang may request na magkaroon siya ng certificate. Kasi una-una, that's security that's for security purposes na rin, no? Documents signed using digital certificate can be authenticated and verified by the concerned national agencies, for example, the COA, the ICT, and they can easily authenticate the authenticity of the signature. There's a big difference kasi between the e-signature and the digital signature, no? When you say e-signature, it's just an image, nothing more, nothing less. It can be easily modified, edited, paste, copy-paste. Yun lang naman yun, yung e-signature. Kuha ka ng signature sa internet, i-paste mo sa ibabaw ng pangalan. Yun na yun. That's e-signature. How can you validate that kind of signature? Wala kang we have validation kasi you can just easily tamper that kind of signature. But if you have this kind of digital certificate that can be installed in the system, that's your unique certificate. And then that certificate can now be tied up or tagged with the image of your signature, depending of what kind of signature you want to integrate it with. For example, yung iba ginagamit yung image ng fingerprint, image ng signature, image ng initial, image ng QR code, for example. Pwede yun kahit ano kasi kahit anong klaseng signature i-attach mo doon, ang importante yung digital certificate na nakapangalan sa'yo. Ini-install siya sa PC mo, sa laptop mo. Ini-install siya sa system. Ini-install siya sa mga kung ano-anong devices. Wherein, nakatag yung certificate na yun sa pangalan mo. It is usually issued, here in the Philippines, it is issued by the ICT, the authority that can issue those, that can issue digital certificates, no? So, problem kasi namin ngayon sa system namin is wala pang API si DICT on how we could integrate their issued digital certificate into our system. But our dev has the team, no? Pero sa solution, nakita namin sa COA memo, I think, COA memo, with regards to the use of electronic signatures, digital signatures, and digital certificate. Kasi since walang API yung DICT, no? This is the logic. Walang API yung digital certificate ng DICT. Si DICT, nag-issue sa amin ng digital certificate. Okay? So, paano namin ma-attach yung digital certificate namin dun sa system? Since walang API. Ngayon, merong solution yung counterpart namin, yung mga dev, na kayang gawin ng kanilang mother company. Ngayon, binasa namin tong COA
circular, COA circular, na pwedeng mag-issue ang isang company ng digital certificate nila kung naka-register sila sa SEC, sa DTI. That they can issue digital certificates other than the DICT themselves. Okay? Ngayon, kapag ka naging business ito, si Malaysian, kung registered siya as another digital authority, certificate authority, itong company na to, yung team ng dev, they can now produce or develop an API that can easily connect, adapt our digital certificate. So, seamless na. Yun na yun. Yun lang yun. Ganun lang kadali. Kasi gusto ni Mayor, meron timestamp yung kanyang signature. May validity, may authority, may authenticity. So, we are working that on na. Nakausap ko na rin yung TL ng dev. Yun ang gagawing solution. Mag-register sila sa SEC and sa DTI ng kanilang business na nag-issue ng certificate authority. Once granted, okay na yung API namin. Okay? But for the meantime, I will report to the city mayor na hindi pa pwede. Hindi pa pwedeng i-sign. No? Kasi pinahiram ko yung CA ko, ay yung digital certificate ko sa team. Gumagana siya. But gamit yung Malaysian server. So, it could raise questions, it could raise serious, mga security issues. So, gagawa namin ng paraan. So, today, i-report ko yon. And our activity is tuloy-tuloy lang. PPMP, procurement, manual encoding ng auxiliary, ano pa ba? POPs, 20%. Tuloy-tuloy lang yan. So, I think yan muna ang report ko. Kasi 8:30 na, marami pa akong hinahabol. No? Medyo late kami ngayon at late kaming natapos kagabi. Nagawa. Meron kasi ang ginawa kagabi. So again, thank you very much for watching. Today is April 5, 2024. Next week, mag-leave ako. 1 week leave. 9-10, walang pasok. 8, 10, 11, ipet. So, i-leave ko yun. I will not be having episodes for the entire week next week. So again, siguro next week Sabado bukas magkakaroon naman ako since magtuturo ako sa Holy Cross. So again, thank you very much for watching. This is Oscar and this is Millennial Memo, personal stories of a millennial government employee living here in the province of Nueva Ecija. This video is inspired by Mikey Reyes. So see you again soon. See you again. See you soon, Mr. Mikey Reyes. Okay, thank you very much. Thank you for watching. See you.